Ito lang po. Hindi mo siguro niyasan ang pagbalik ko, ano? Bigla ako umalis sa Paris. Saka siguro, iniisip ko, ba't hanggang ngayon eh, narito pa rin ako. Mag-iisang buwan na nakatunga nga, walang ginagawa. Eh, ganun na nga po. Huwag mo isipin na kaya wala akong sinasabi sa'yo eh, dahil di kita pinagkakatiwalaan. Hindi ganoon. Eh, wala talaga kasi muna magsalita. Lalo na kung masyado personal. Pero ngayon, sasabihin ko na sa'yo kung bakit kung umuwi kasi tulungan mo ako, di ba? Kayo naman po, alila lang naman ako. At di dapat man himasok sa buhay ng amo. O makina. Pero kung hihingan kami ng tulong, aba, syempre po, tutulong kami. Mabait po akong tao at palaging tapat sa amo. Ayan. Ilang beses ko na siguro narinig sa akin na sa bagay, eh, ano naman sa iyo kung ilang ulit mo na itong narinig sa akin. Yung bang, kung paano ko naulila nung 10 taong gulang pa lamang ako at nang papuntahin ako ng mga tuwing sa Paris, kaya tumira ako doon ng 20 taon. Pinala ko umuwi na nung naka-10 taon na ako doon, pero nagsisimula nang magkagulo dito sa atin. Kaya di na muna ako umuwi dahil alam mo na, mas ligtas ang buhay doon sa Paris, kaya isa dito sa Pilipinas. Alam ko po yun. Alam mo rin na ipinagbili ko na ang lahat ng ari-ari ko dito sa Laguna. At yan na lang ang bahay ko dito. Wala kasi ako naging problema sa Pransya, kaya nakatagal ako ng 10 taon doon. Alam ko na rin po yun. Nakapag-aral ako, nakapag-negosyo, marami ako napuntahan lugar. Plano ko lahat yun, kaya ayos talaga ang buhay ko doon. Hindi nalalamang sa kapwa. Pag may lumapit sa akin, tinutulungan ko. Kahit sino. Tindera, nag-uopisina, dayuhan, pranses, mahirap, mayaman, lahat sila natulungan ko. Wala akong tinanggihan. Naman sa kanila. Eh, mabuti naman po yun. Pero di ko inaasahan, isang araw, bigla na lamang dumating sa Paris kung si Ubaldo Matimtiman. Ay, alam kong siya ang nagdala ng problema. At syempre, kababayan, kaya pinakasimahan ko siya ng mabuti. Minsan, napag-usapan namin ang tungkol sa gandang babae. Kung saan ba marami? Sa Pilipinas ba o sa Pransya? Eh, hindi naman ako makapagyayamang para sa Pilipinas kasi wala talaga akong matandaan. Tapos, isang Pranses ang nagsalita para sa Pransya. Mayabang siya, talagang pinagmalaki ang mga babaeng Pranses. At syempre, hindi nagpatalo si Ubaldo, kaya ibinantayog namin naman niya ang mga Pilipinas. Ako! Nagtalo sila talaga, nakatakot-takot. Nang mapuno si Ubaldo, sinabi niya bigla, meron siya kung mag-aaral na babae dito sa Laguna. Mismo sa bayan natin na mas maganda pa sa lahat ng mga babae na nagmamalaki ng Pranses. Ay, kilala ko po siya. Oo, siya. Hindi ka maganda tuto dyan. Si Clarita Matimtiman, ang asawa ni Candido Matimtiman na si Mang Tito. Naku, talagang ipinagmalaki niya ito ng gusto. Eh, so, ito na raw ang pinakamaganda at pinakamabiling babae na dapat kong kilala ng Pranses. Kaya doon natapos ang pagtatalo at nanahimik ang Pranses. At ako naman, mula noon kinalimutan ko na ang lahat. Basta ang nasa isip ko lamang eh makauwi rito sa Laguna para makita ang babae niya may gera man o wala. At nung dumating nga ako, aba, totoo nga. Na talaga palang tanyag rito yung si Clarita Matimtiman. Talaga palang mabait at maganda. Kaya lalo ko nagpursige na makilala siya. Kung sinabi niyo lang sana yan sa akin, noong nasa Paris pa kayo, eh, di sana napayuhan ko kayo kahit papano. Pero ngayon po, di ko talaga alam kung anong dapat yung gawin. Huwag kang mag-alala. Ang gusto ko lang naman eh, makinig ka sa akin ngayon at hindi ako humingi sa'yo ng payo. Sa akin lang naman eh, basta pag kinailangan kita, nariyan ka lang ha. Maaasahan po ninyo. Pero sa palagay ba ninyo, eh may pag-asa pa? Yung nga ang pinaproblema ko eh, mukhang wala kasi tingnan mo, baliktad ang ugali namin ni Clarita. Masyado siyang mabait at imposibleng umibig pa yan sa ibang lalaki kasi nga, may asawa na yan, di ba? At mayaman ang asawa niya. Sunod-sunuran siya rito. Yun nga lang, may edad na. Saka, hindi siya mahilig lumabas ng bahay. Kasi nga, mga kaibigan o makasama, walang nagiging bisita lalaki sa bahay nila. At dahil sobrang bait niya, sobrang din ang pag-aalang at pag-aalaga sa kanya ng nanay niya at na makakatulong. So, ano talaga siya. Eh, sa palagay ba ninyo, may magagawa pa kaya tayong paraan? Kung tutusin, meron pa. May nakita pa akong paraan, kaya lang
pang-alanganin ako sa isip ko eh. Baka naman nag-iilusyon lang ako na meron pang ang paraan. Ay nako, nawawala na nga yata ako sa sarili ko. Kasi grabe na itong nararamdaman ko. Pero bakit ba ninyo nasabi na may pag-asa pa? Kasi tingnan mo ha, una yung asawa niya, si Mang Dido, may pagkabobo yun eh. Alam mo na mahina ang kukote at di masyado nag-iisip. Naturingan pa naman ako pag-aaral eh, di ginagamit ang kukote at parang pagka-auto-auto. At pangalawa, gusto nila kasing magkaanak. 6 na taon na silang kasal pero wala pang anak. Yaman ng mga yan. Kaya alalang-alala sila na mamatay na walang tagapagmana. May ikatlo pa. May ikatlo pa pala. Ang nanay ni Clarita, si Nanang Bering. Dati kasi pala kaibigan yung si Nanang Bering. Pero ngayong mayaman na sila, di ko alam kung nagbago na at kung malalapitan ko ba siya ngayon. Eh, may nagawa na ba kayo? Meron na rin kahit pa paano. Gaya ko ng ano? Kaya alam mo si Kanding, yung nagtutuloy sa mga bata. Yung masiba na lagi nakikikain dito. Masaya kasama ang taong yan, kaya naliw sa kanya si Mang Dido at ito namang si Kanding, sinasamantala si Mang Dido. Inuuto. Hindi nga siya pinapakain ng matanda pero nahihinga niya ito ng pakunting-kunting barya. Mabilidad talaga, kaya dapat talaga yung sumiingat din ako. At nasabi ko sa kanya tukol kay Clarita. Nangako naman siyang gagawa siya ng paraan. Siguruhin niyo lang na di kayo lulukohin yung si Carding. Alam mo naman ang mga manggagancho at timawa. Mahusay na nga ako ang mga yan. Alam ko naman yan, pero... Gagancho, ano na nga, paki-erase mo, alisin na yung timawa. Gagancho na lang. Kasi yung timawa, ano yun eh. Alam ko naman yan, pero kasi pag pinagkatiwalaan mo na isang tao, dapat lamang na maniwala kung magagawa niya yun. Kaya nangako ko sa kanya, babayaran ko siya. Yan ay kapag natulungan niya ako. Pero pag hindi naman, pwede pa rin siyang makikain sa bahay. Aba! Malungkot din naman kumain mag-isa. Saka ano pa magagawa ko kung talagang wala na siyang magawang paraan. At ano naman daw bang pinangako niyang gagawin? Sabi niya, kukumbinsin niya raw si Mang Dido na may sama ang asawa nito sa mga pista. Para maligo sa mga bukal, sumayaw sa birhen pag posisyon. At doon humingi ng anak. O ano naman po sa inyo kung makapunta sila sa mga pista na yan? Aba, para sa akin kasi, pwede may magbago sa kanya. Alam mo naman kung gaano karami ang tao doon at tiyak makikihalibilo sila doon. Makikikain, makikisayaw, makikiprosesyon at doon ako gagawa ng paraan para magkakilala kami. Kahit na gumastos pa ako, aba, malay mo. Dahil dito ay may mangyari maganda, hindi ba? Maganda naman po pala ang balak niyo. At punta na nga si Kanding kay Mang Dido ngayong umaga. Sasabihin niya ngayon at babalitaan niya na ako pagkatapos. Aba, ayan na po silang dalawa. Doon muna ako saka ako nalalapitan ng si Kanding pag wala na si Mang Dido. Sige na, magtrabaho na. Pag may kailangan ako, tawag. Okay, skip tayo sa isang eksena naroon si Clarita saka si Lola. Si Bering. Para ma-coach ko na sila.